Ready na po? Sir, kukunan po namin kayo ng body temperature. Saan nyo ilalagay ang inyong apparatus? Sa noo. And then, saan pa? Sa tenga? Sa oral? Sa bunganga? Sa ilalim ng dila? At sa armpit. Sa baby? Sa puwet. Hindi naman natin kung pwedeng parang si Kuya. And then sa body, ano pa? Respiration? Ano ang size? Para saan ang? Sa dibdib, no? No. So isang hinga? Up and down. Isang hinga. Okay? Normal range? Normal range. 12 to 20 beats per minute. Okay, sa pulse naman, meron tayong different kind of pulses, no? Number 1, ang tawag dito? Temporal. Kakatuturo ka lang. Yung muna ng agad. Ha? Temporal. And then? Carotid. And then? Saan? Saan? Sa apical, no? And then? Saan? Brachial. No? And then? Ang tawag dito? Radial. Susunod. Saan? Central. Diba? Temporal and then? Apical. Then? Tibial. And then? Dorsalis. Pedis. Wrong spelling, wrong ha? Oh my God! Okay, next. Blood pressure. Site. Site ng blood pressure. Mas maganda kung malapit sa puso. No? Pero okay din naman dun sa kabila. Pero it differs the range pagka medyo malayo sa puso. So, preferably, Sabihin mo siya, nalipat dun. it's not, hindi maganda kung Ang ulo na yan. Hindi rin maganda kung nakababa. Kailangan din sa puso. Okay? And then, ano pa? This is the oximeter. No? Ang range niya is 97 to 100 is normal. Pag umaba ka na ng 90, may problema na ang oxygen sa blood. So, ito ginagamit. Paano ito ginagamit? Okay? No? Hindi ito stator, ha? Kala niyo stator. So, ang sa hituturo, no? So, ilalagay niyo lang siyang ganyan. Then, wait na ito ay ma-appear ang kanyang result. So, ganyan na at rest ang pasyente. Okay? So, ang normal niya is 95. So, normal siya. Okay pa yan? No. Okay lang yan. Pag bumaba ka na ng 90, may problema na ang oxygen. So, ito, pwede siyang infrared, pwede din siya sa tenga. Okay? So, kailangan sterilize nyo muna ito, Tapos, meron tayong nilalagay dito na yun yung i-dispose natin. Yung plastic na nilalagay dito. So, pag lagay mo, ganda lang ikaw mo. Ready na rin. So, medyo itataas kung sa tenga kakukuha, medyo itataas baba mo hanggang sa ipasok. Huwag nyo namang ipasok na sobrang pasok, baka lalong pumasok ang tutulin. No? Okay. So, ipapasok nyo ganyan. Hintayin nyo siya na tumunog. Okay? Tutunog siya or magkakaroon siya ng deep sound. 36.2. No? Kikita nyo naman kaagad. Then, sterilize. Okay? Or you can use this. Pasok nyo yun. Pwede naman din siya sa loob. Okay? So, it differs, no? Nagbabago kami ng 36 point, ano siya?
2.2. Ngayon, mas lalong low. Natulog ka na ba? At 36.6, no? Nagbabago ang temperature sa iba't ibang site, no? And then, meron tayong sa body temp, hindi ito yung digital na ginaganyan, ha? Ito di battery ko. Hindi na kailangan So, ipindutin mo na lang ganyan. Tapos, susok mo dun sa KE niya. Taas, hindi agad. Taas! Baba. So, hihintayin mo ngayon siya. Tutunog. Ayun. So, taas ulit. So, yung hila-hilahin na lang, baka mamaya mabali, no? Matusok yung ilan. See, 36.4. Iba-iba ang range. Hindi pare-pareho. Different size of the body, different range. Okay? 36.4. So, kailangan meron kayong available na alcohol para i-sterilize ito. Since wala na akong nadala, sabagay na lang. Okay? Bakit naman? Again, part 2, So, ipapasok niyo yung kamay dito. Kasi yung iba nagkakamali sila, ganyan ang pasok nila eh. Oh. Diba? So, ganito ha. Dito, ito sa baba. Okay? Pasok niyo doon. Nakang muscle talaga. Okay. So, itapat dyan. So, in resting mode, nai-stress siya kasi sa microphone. So, kailangan hindi nai-stress ang pasyente at ang paa okay siya. Okay? So, ito pindot-pindot lang. So, hintayin natin ang result within a minute. Wala pa lang siguro ang minute. Seconds lang lalabas na siya. So, kung medyo malaki ang braso ng pasyente, hawakan niyo yung cuff. Kasi bumubuka siya eh. Hindi ko nadala yung glucose pang test ng nasa bahay na mamaya, after lunch, i-demonstrate ko sa inyo. So, ang BP mo, sir, ay high ka. Ninenervous ka po. 138/73. Ang pulse rate mo po ay 75. Relax ka lang po. Huwag po kayong Okay? So, ayan ang result niya, medyo higher. Pero ang normal mo is, yan ang sinasabi ko. Hindi mo alam ang normal range nyo. Kaya hindi nyo rin alam kung high blood na kayo o low blood na kayo. 120/80. Ay, So usually 120/80. over 80. Pero 138 na to, dapat sa mga elderly, normal to. Ay, blood na siya ba? Pero siya, medyo umangat konti. Nag-breakfast ka na ba? Nagbalkot Huwag lang siya. masyadong nagkakape sa umaga. As much as possible, warm water sa umaga. No? Meron kayo, nag-breakfast ka na? Anong pinag-breakfast mo? Itlog. Itlog. Itlog na itlog. Baka hindi ko siya nakaihit pa. Bakit yung egg? Kasi masustansya siya. Pero yung yellow na egg, yan ang nagkakaroon tayo ng problema sa yellow. No, nagiging mataas ang cholesterol natin. Pero kung dapat tayo kumain ng egg every day. Because of the protein, no? May mga protein ang itlog at mura pa. No? Huwag lang yung mga fake egg. Ay, teka muna, nagsasakal na siya. Okay? So, mamaya, mag-test ka ulit pag hindi ka naninervyos. Mahirap talaga yung center of attraction. So, alam niyo kung ano ang normal nyo. No? Ano ba? No, equipment. No, your equipment. Yung battery, katulad niya, no? Nagpa-fluctuate kasi mahina. And then, ano pa? What else? Nakakalimutan. Yan sinasabi ko sa inyo, nakakalimutan yung agad eh. And then, sa pagkuha, kunyari, ang ginamit natin ay yung isang klase ng either amyloid or the mercurial. So, kailangan nyo ngayon kumuha ng pulse rate. Kailangan nyo ng oras
relo, kailangan nyo meron kayo makikitang relo, no? Para makuha nyo yung normal beat per minute. So, hanapin nyo ang Regal. So, doon malalaman, magbilang. Gamitin ang second and third. Hindi pwede ba ang third? Mahirap gamitin ang fourth at saka third. Kailangan second and third, no? So, hanapin nyo ang pulso. So, tingin sa relo, magbilang per minute. No? And then, kuhanin nyo na rin, after yung makuha ang pulse, kuhanin nyo na rin kung tumataas ang dibdib. Mataas ang dibdib. Ganda ng dibdib ni Sir, no? Kuya, ganda ng dibdib. Or ang ganda ng dibdib ni Ma'am, no? So, kailangan huwag nyo muna tanggalin ito. Kahit tapos na kayo sa pulse. Kasi nagbibilang pa kayo ng respiration. No? O, kunyari lang. Baka mamaya may holding hands nyo yung pa-shape nyo kasi may itsura. Diba? Hanggang dito lang tayo. Okay? Huwag lumagpas. Huwag na kayong lumampas pa sa holding hands. Okay? So, ayan, bilang per minute. Okay? So, usually, iba rin kasi nga, iba ang body chemistry ng mga babae. Pero it's so much malalaman pag natin ang blood sugar, no? Pag ginamitan natin ang itong machine. Ano parang terminalias? So, meron tayong, usually maliit lang to. Pero kahit maliit itong halto no? Mahal itong apparatus na to. Usually, umabot siya ng 2,000 to 2,500. Okay? Because of the lancet and the strips, no? Meron tayong strip dito na gagamitin. Ito ang mag-check ng dugo. So, meron tayong mga maliliit na lancet dito. Butas lang, maliit lang siya. Makakuha lang tayo ng konting dugo, okay na yun. At meron tayong pen. Dito natin ilalagay yung lancet sa loob. So, meron siyang, pag bumili kayo ng ganito sa pasyente nyo, meron siyang instruction kung paano siya ilalagay sa loob. Or tuturuan kayo ng mga pharmacies kung paano ba siya ginagawa, no? So, tatanggalin nyo yun. Tapos, ilalagay nyo yung lancet sa loob. So, sobrang liit lang siya, no? Sobrang liit lang ng lancet na. So, ibalik mo ito ulit dito. Okay? Then, ready. Tapos, meron tayong meron. So, kailangan meron tayong cotton swab with alcohol, no? For sterilizing yung lalagyan natin ng, or i-freak natin, sterilize muna. So in every procedure, no, lagi tayong mag-hand hygiene, hugas ng kamay. Okay? So meron tayong strip dito. Ito ang strip na to, dito tayo maglalagay ng blood. No? Ng blood. So ilalagay natin siya sa loob ng apparatus. Okay. Hindi siya masakit. Okay. So, usually ginagawa to before, in the morning, before breakfast. Pero siyempre, papakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Diba? Alam mo, hintayin ko pa yung breakfast, diba? Bukas pa yun. So, ito. So, ready na yung ating pen at yung ating hand na sterilize na. Okay, then prick. Pindot lang yun, tapos. Yun na yung blood. Yun lang yun, tapos. Sakit. So, kunin dito, ilagay dito, and then, okay, wag mo muna yan. Press. Okay na yan. So, maghihintay tayo, taas ng blood sugar mo. 160. No, mmGDL. So, kakakain lang siya. Eh, ang takaw-takaw pa naman yung kumain. Takaw nga ba? O kanin. Takaw-takaw. Ang dami niyang kinain rice. Unlimited rice. So, tataas talaga siya. So, from breakfast, nag-breakfast na siya.
Kaya nag-160 siya. Pero usually, kinuha ito every morning before breakfast, wala pa rin tubig na iniinom. Okay? So, okay? And then, okay na yan. Wala na siyang ano. Wala na siyang kunin yung ano. Kunin niyo siyang ganyan. So, i-release natin. Isang pasyente, isang lancet. Hindi pwede isang lancet. Free all na yun. Hindi. 1:1 lang, no? Hindi ito para sa lahat. 1:1 lang. Okay? And then, kung yung pinagtanggalan nyo ng lancet, ba mayroon siyang pinagtutulan? Yung pinang-prick nyo, doon nyo rin itutusok yung lancet nyo. Just in case itapon natin siya sa basurahan at merong accidentally na mahawakan siya, no? Hindi siya masusugatan. Okay? Then release. Okay? Tapos na yan. Then next, so 160 ka, di ba? And then next, sa lalaki, ganun pa rin ang procedure. Kuha ka ng lancet. So since nakakain na kayo, expected na mataas din ang result nito. Okay? Just to see kung paano lang siya ginagamit. Okay, ilagay ang strip sa machine, sa aparato. And then, mag-sterilize tayo ng kamay. Okay. Since makapal ang balat niya sa kamay, kasi meron siyang rate 1, 2, 3, 4, 5. So, ano niyo po na lang? pag mahahawakan mo naman ito kung kalyo, diba? Masipag ibig sabihin. Nakakawak ng baka. So ito, medyo makapal yung balat niya. So, medyo itataas niyo yung range ng lancet niyo para ma-print niya yung sa loob. Kasi ito manipis lang siya, oh. Kahit babad sa trabaho, manipis lang din yung balat niya. So then, okay. And then, meron kang ipindutin dito. Print, okay? Ikaw pa talaga, ha? Natakot, ha? Mararamdaman mo siya eh. And then, get the blood. Oh. So, medyo mababa siya. 112 lang siya 160. Hindi siya mahilig sa sweets, no? Hindi siya mahilig sa unlimited rice. So, pagka everyday, kung in the morning, 160 na siya, so need niyang magpa-check up sa doktor. Para mabigyan siya ng maintenance. Okay?